hello Pepsters and welcome to Pep Talk. Ang guest po natin ngayon, isang kapuso hunk at isa sa pinaka-busy kapuso hunk, if I may add, sa ngayon. Dahil ilan lang naman ang shows niya, 3, plus marami pa siyang ibang ginagawa dahil bukod sa pagiging showbiz personality, he's a blogger and a traveler. And very curious siya sa iba't ibang mga bagay. Kaya huwag na natin pagtagalin pa. Here he is, ladies and gentlemen, Mr. Michael Daez. Hey guys. Wow, ang dami naman tao. Okay, mga 20,000 viewers tayo dito. Okay, sa Pep Interview. Gusto ko yan, yung umaba yung boses mo. Medyo nagkakasiksikan lang kaya medyo. Okay lang yan, okay lang. Kaya niya yan, nga pala, bukod sa mga, yun nga nabanggit ko na you're one of the busiest or probably the busiest kapuso talent. Ito, paano nakasingit tong shoot mo for Men's Health? I try very hard. Pero I think it's in terms of schedule, yung manager ko, handlers, team effort talaga. I think, syempre kami nakakita sa TV, pero sa isang actor or an artist dito sa Pilipinas na madaming mga schedule, I think hindi na-realize ng tao na yung success niya is based on yung team rin na tumutulong sa kanya, yung mga taong tumutulong. And directly, yun yung manager, yung handler, yung PA, Tita Betchay, Miss G, how are you? Banggitin ko lang kasi you used to be with Mercator. Tama ba ako? Yes. And now you're with Betchay Vidanes. Yes, I'm with Tita Betchay now. So, ang laking bagay nila sa success ko dito sa work at sa araw-araw kong mga trabaho. So, I have them to thank. Speaking of your, balik tayo dun sa Men's Health cover mo. So, ano bang ginawa mo? Nag-flex ka ba? Ano bang mga mo? Well, dahil nga medyo busy yung work schedule ko, whenever there is time, kahit free day or kahit half a day lang, I really put in as many workouts as I can actually. What are your workouts ba? I think before kasi puro weights lang ako because I wanted to add more mass. Pero hindi naman yata gumana masyado kasi hindi naman ako macho. I think I'm more of lean talaga. That's my body type. So parang tinanggap ko na lang yung body type ko as being a very lean person. So ngayon mini-mix up ko na yung mga exercises ko. So aside from gymming, from time to time, pag ginanahan ako, mag-jogging ako. Although I think that's my least favorite one. So, unless my partner. Kung may jogging buddy ako, yun, masaya yun. And basketball, I do a bit of circuit training now. I think ngayon na natapos na yung taping namin for my teleserye, mag-ano na ako, fight form or some sort of MMA. Manabanggit kasi dun sa sa article na yung magiging curious mo by nature. You're very curious daw eh. Tapos, kaya nga yun parang yun yata yung nagpasok sa showbiz because you just want to try. Yeah, tama. Okay, tama. Pati ba yung mga ibang endeavors mo, like yung, siyempre, pagiging traveler mo, yung pagiging foodie ka rin, di ba? Oo, I think may phases ako sa buhay ko eh. Pero yung pagiging curious ko, I think that also stemmed sa mga magulang ko. Yung dad ko kasi mahilig mag-travel dati. Kasi parang meron siyang trading business nung bata pa ako. So, mahilig siya bumiyahe. I think Europe, Hong Kong, yung mga naalala ko. So, talagang around the world siya dati. And ngayon na nakakita ko yun, parang feeling ko yung urge ko na bumiyahe. Galing rin doon. Pero I think there was a time nung grade school yata ako, high school ako, na hindi ako masyadong curious. Very safe ako. And then, yun nga, college, dumating, nag-graduate ako, and then dumating yung opportunity na pumasok sa showbiz. And pinag-isipan ko talaga. Tapos sinabi ko, alam mo, bago to. Magandang opportunity. Ang dami namang nagkakagusto sa opportunity na to. So, ang laking blessing ito. Tanggapin ko na lang kaya. So, ayun. Based on that curiosity, sinabi ko, sige, kunin ko na lang. Go lang. And then, now we're here, 4 years later, talking to each other about it. And so far, you still like being in showbiz or? Yeah. Ako, ini-enjoy ko talaga. First year ko siguro, parang tinitimpla ko pa ano ba nangyayari dito. Ano ba yung nararamdaman ko dito? Yung second year ko, ini-explore ko. Ano ba yung nagagawa ko? Ano ba yung magagawa ko dito? Ano ba yung maibibigay ko dito sa trabaho kong to? And then third, fourth year, parang sinusulit ko na lang yung experience ko dito. In all those 4 years, di ba, you've had your share of, syempre, mga intriga. Paano hinandle yun? Paano mo na? Well, I think the people, yung friends ko and Mercator at that time, laking tulong. The people around you talagang laking bagay. Sila talagang
nakakatulong sa'yo when you have a problem or when you have a big decision to make. Inisip ko talaga bago ko kinuha yung kontrata na paano ko ba atakihin yung mga usual problems, intriga nga. Naisip ko na yung intriga naman, hindi naman yun yung nakakatulong sa career mo eh. Sa totoo lang, yung career mo is based on your performance sa mga projects mo. So, since hindi naman siya nakakatulong, hindi ko naman kailangan pansinin. Diba? Hindi naman pag dumadami intriga mo, dadami projects mo, diba? Dadami projects mo, kukunin ka ng mga director kung maganda yung performance mo. So, I think yung focus dun kung ano yung talagang mahalaga sa trabaho ko, I think yun yung nakatulong para sa akin. So hindi ka naniniwala dun sa good or bad publicity, still publicity, pag-uusapan ka? It's more I guess, from a PR point of view. Pero, kung point of view ng isang aktor o isang artista, I guess hindi yun masyadong mahalaga. Kasi kahit ang dami-dami mong intriga, bad PR o good PR man, kung wala ka namang may ipapakita o hindi ka marunong makisama sa mga tao sa mga projects mo, hindi wala rin mangyayari sa'yo. At least yun yung opinion ko, yun yung naging experience ko. So, yung focus ko was, with the people I was with and with the work that I had to do. Showbiz na tayo kasi, yun nga, ang dami mong shows. Ulitin ko, Bubble Gang, Midnight Express, Small. Lihim ni Alessandra, Small Family. Oh, love that. Pero, sa lahat ng shows na yun, ano yung pinaka paborito mo, pinaka ano mo, yung ang gaan-gaan mo gawin? Alam mo, lahat sila may naibibigay sa linggo ko. And I guess, to answer the question kung ano yung pinakamagaan, well, yung teleserye, mabigat yan kasi yung mga emosyon, mabigat, di ba? Drama yun. So, parang minsan galit, minsan umiiyak ka, minsan sobrang masaya ka. So, mabigat yung teleserye in terms of emotion. Yung Midnight Express, mabigat kasi kakain ka lang ng kakain. Siyempre, masarap, pero kung kakain ka ng 5 beses o 6 na beses isang araw, ang bigat na ng pakiramdam mo. Oo nga eh. Tapos, yung Bubble Gang, masaya. Bubble Gang is fun. I have all my friends there. But is Small Family kasi, mabilis kami natatapos. So, in terms of physical load, siguro yung Small Family yung pinakamagaan. Pero in terms of kung yung halaga sa akin, all 4 of them mahalaga yan sa akin. Yung nga parang misteryoso sa'yo eh. Kasi, tingnan mo, meron kang food show tapos kain ka ng kain, pero ganyan pa rin katawan. May tatanong ka ba? Lagi ang tinatanong. X-Factor, ano ka ba? Lagi ang tinatanong. Paano mo na gagawa yun? Actually, payatin talaga ako eh. Di ba may mga tao nga na parang laging skinny? So, ayun. But at the same time, tinitimplahan ko rin kasi ng exercise. Grabe. Yun yung pambawi ko na. Sa bagay. Sa dami ng kinain mo, yun. Oo. So may talaga ako. May pambawi talaga ako. So, bumabalik ako dun sa healthy lifestyle from time to time. So, ikaw, ang tingin ng mga tao sa'yo, ikaw daw yung actor o talent na walang tinatanggihang trabaho. Kasi kahit saan ka ilagay, hosting, acting, tapos magpapatawa ka pa. So paano mo nagagawa yun na hindi ka nagdadalawang isip na baka hindi maganda sa image ko or something? I don't know. I think yan point of view ulit yun eh. Depende yun sa kung ano yung point of view mo sa buhay. Para sa akin, blessing ang lahat ng opportunity. Kahit anong opportunity man yan, malaki man o maliit. And para sa akin, kung dumating siya, parang sino ba naman ako na humindi? Na ang dami-daming tao nagkakagusto sa opportunity na ganito. So para sa akin, you never know kasi. Sometimes kahit naiilang ka sa isang opportunity, when you take it and in-enjoy mo, baka matutuwa ka talaga dun sa opportunity na yun. And yun yung nangyari. Kasi yung Small Family, may pagkatagilid yung character ko dun eh. Diba? Pero tinanggap ko pa rin. And now I don't regret the decision. It was such a good decision. Ang ganda ng samahan namin sa cast, ang ganda ng reception ng project. So, para sa akin, it was a risk, pero the risk pays off eh. And especially if you work hard, I think worth it yung mga opportunities na medyo nakakatakot. May peg ka ba doon? Kasi sa Small Family, Pepsters, isa po siya dong bading. Becky. O Becky. So, medyo. May naging peg Slight ka ba lang. May naging peg ka ba doon? Meron pa ba? Oo, okay. Sa lahat ng mga makeup artist na naging makeup artist ko, maraming salamat dahil kayo yung peg ko. Parang hinalo-halo ko lang kung ano yung mga napapansin ko sa kanila. Parang kinuha ko yung mga elemento sa personality nila na gustuhan ko at feeling ko babagay dun sa character. And yun yung pinasok ko sa character ni Bernie. Yung team up nyo ni Andrea, yun nga, hindi lang dito tanggap, pati dun sa ibang lugar, ibang culture pa, ibang bansa pa. Pero, bakit ganun? Ba't
hindi natuloy sa totoo? Kung click na click kayo, maganda yung chemistry nyo, binibili ng mga tao. Actually, yung sinasabi ko nga lagi sa mga tao ngayon, especially Andrea and I have been together for 2.5 years working together. First love team, first lead role with her also. So, ang dami namin nadaanan. And now, what I usually tell people, and this is the truth, okay? So, personally, Andrea is a very, very, very good friend. Someone I can really talk to. At work though, one of my best friends. Siguro nasa top 2, top 3 siya. But on TV, love of my life. So, yun yung categories namin. And I guess, it just worked out that way. Wala lang, wala naman kaming inayaw. It just didn't happen. Pero the thing is, we've remained such good friends. Pero hindi talaga, walang na, pwede to ah. Baka, I guess, wala bang naging, attempt? I guess, yung napag-usapan namin dati, pero gusto ko yun na pinagtangkaan. I think we were always just very focused on our work. Kasi yun yung chemistry namin nung una. Siyempre, nung first time namin magkita, hindi naman namin kilala yung isa't isa. Pero yung chemistry namin was that we were both focused on work. Alam ko, kitang-kita ko sa mata niya na gusto niyang galingan sa project. And I'm sure nakita niya sa mata ko na gusto ko rin galingan yung project na to. So I think it was really, yun yung common ground namin. Na gusto namin galingan dito. Magtutulungan kami para gumaling ang isa't isa. And from there, I guess dun lumabas yung friendship. And I guess walang romantic spark na lumabas dun. Pero a very sincere friendship, definitely. Hindi kaya hindi nagkaroon ng spark, hindi nagkatuluyan kasi you eyes for another, syempre another woman na yun nga, inanggaan Posible naman. At saka, total nandun na tayo. Ako naman, mahilig naman sa worldly women. Natutuwa ka ba? Natutuwa ka ba na tapos na yung sige na nga, pinag-usapan namin dito si Megan Yang. Uy, ako sabi ko worldly women, ikaw Megan Yang, talaga. Hindi, natutuwa ka ba na ngayon tapos na yung term niya, she has more time to be here, you have more time for her, parang, ano ba yun? Well, I mean, we've always seen each other. I mean, we've never denied that. So, we've always hung out naman. So, I'm very proud of her to have won such a big title for the Philippines. So, happy naman ako. Very happy. Parang anywhere she goes, during her term, nakapagsalita pa siya dun sa university. Tapos, yung mga appearances niya sa US, sa mga shows sa US, talagang nararamdaman. Yeah, no, that's good. Malakas talaga yung support ng mga Pinoy sa mga ganyan Okay, sa mga winners na Filipino. So, ako I'm not surprised na talagang ang laki ng suporta ng mga Pilipino sa kanya. Siyempre, alam naman natin na dahil your link to Megan. Siyempre, nandun ba yung parang hindi naman sa parang ano ba matatawag natin doon, bragging rights? No, hindi naman. You're close sa isang what's hers is hers, babaeng what's mine is mine. Anong tawag dito? Ako I'm just one of the many 100 million Filipinos who's proud of this one person who brought the title home to our country. Para sa akin, ganoon naman yun. I mean, syempre, I'm proud of her as a friend, pero as a fan also, I'm also very proud of her. Nabanggit mo, what's hers is hers, what's yours is yours. Pero, is she yours? Gusto ko yung tanong na yun, Gusto ko yun, Ikaw, gusto ko yung batuhan natin dito, Parang, ano ba? Linawin na natin. She is my friend, at the very least. And that's something I've been saying ever since. Ever since I got into showbiz, I've been saying that. And it's true. And we still do hang out. We still do see each other. And she's cool. I like her. But recently, you created kayong dalawa. Ginulo niyo yung showbiz. Nag-post kayo pareho. Nag-post kayo pareho ng black and white na picture na Tapos syempre, nagkagulo. Sila na ba? Yun nga yung tanong Ano bang wala lang. Alam mo naman yung mga friends, di ba? Tayong mga Pinoy, yung hilig natin man-trip, di ba? Mag 1+1. Jump to conclusions. Di ba? So, di ba? Enjoy na lang natin yun. And that's, for me and her, I guess, enjoy na lang natin yun. I mean,
We're friends, we talk, pwede ka naman kami magplano ng kung ano-ano. So, malay mo, nakaplano yung Instagram na yun, or malay mo, coincidence. So ngayon, total wala naman kaya tayong makakatas sa'yo at patuloy pa rin ang pag-aano mo na you're just friends lang talaga. At the very least. At the very least, very okay. least. Kasi nalaman Time din will natin. tell. Time will tell, yun. Time will tell, time Sige, will tell. Kakausapin namin si Time. Tuloy-tuloy mo lang yan. Baka si Time Eventually, sabihin sa atin bibigay rin si Time. Sabihin ni Time kung ano talaga. Ayun nga, kasi nabanggit sa interview mo rin na you're a business management major ba? Or, Yes, business management. And you love math. I guess when I was in school, may rare relationship ako with math na gusto ko siya and parang nagugustuhan rin na yata ako ng math kasi na-enjoy ko. So, Kami magkagalit kami. oo nga yung mga tao, yung mga pag nababanggit ko yun, usually sinasabi ng tao, talaga, opposite tayo. Buti nagkasundo kayo ni math. Oo. Swerte ako, swerte. Math is a B. Okay. Anyway. Meron kami kasi ditong segment na Pep Talk Challenge. And naisip namin Pep Talk Challenge sa'yo is to give you math problems. Hala. And, sabi mo kasi, mukhang medyo matagal ka ng mahasa naman natin uli yung math skills. Tara, subukan natin. Ako naman, game ako. Yun, Sobrang game. competitive ba naman ako? Sige lang, go. Ayun, sige. Eto. Go lang. Simpleng lang. Etong okay, may paper. May pen and paper pala ako. Okay, kasi yung show sa camera yung sagot. At titingnan natin kung match with our our computer here. For our first math challenge, what's the sum of 3,504 and 250? 3,504 and 250. 3,504 3,754. and 250. Wow! Wala, hindi man lang siya nagano. Wala, sinisimulan niya pa lang. Correct answer is 3,754. Galing! Easy pala to. Mapapahiya yata tayo dito. Hindi natin siya mapapahiya. Tayo mapapahiya. Ako lang pala. Yung friend mong si Cal. Okay, eto. Ito. May mga round. Go. Kahit mahirap, okay lang. Kung nagkamali ako, okay lang yan. 658 divided by 9. 658 divided by 9. Divided by 9. Wow, okay. 58, 640. Wow, mahirap Utak to lang. Hindi na pala kailangan to 40, 62. What? 62. Ha! The correct answer is 73.111. So Ay, mahirap. You just round it up, 73. Parang gano'n. Okay. May decimal point pa pala yan. Sige na nga. Paper na tayo. Pepsters, tao pa rin siya. Tao pa rin. Okay. Mas magaling pa rin si Cal. Si Cal. Number 3. Okay, go. Okay yun na, mahirap. May bound rin palang mahirap to. 5 lang naman to eh. Go. 4,982 4,982 minus 258. 2 minus 258. Subukan natin to na walang 4,000... Mutant nga yata to. 4,724. Galing! Tama ba? The correct answer is 4,724. Okay. Galing, mutant nga yata to. Hindi tumataba, kain ng kain, tapos ang galing sa math. Mahilig lang. Ito, mas Still mahirap loves to. me. Fourth challenge is 45,612 times. 45,612. Okay. Wow, times. Times Ayok, 52. ang laki nito. Ang laki nito. Yeah. Okay. Since you're a business management major, baka ito yung mga, syempre. Times profits, ilan? Times ilan to? Times 52. Times 52. 4.952. 4.5. Hirap na! Times 52. Siguro nasa mga 2.4 million yan. Close. Nasa 2.4 million yan. The correct answer is 2,371,000. Okay. And 824. Ito, madali na lang to since last na lang to eh.
Kailangan mo na siguro itong isulat. Okay, game. Mas challenging kasi pag mini-mental mo eh. Sige. 56 times 95 Wow! minus 19 56 times 95, okay. minus 19 plus 63. Nasa 5,600. 56, ha? Nasa 5,500. Close. 5,500. Pero 5,364. Okay. Usually, ina-approximate ko na lang eh. Oo. Pag ganito, ina-approximate ko na lang. Magaling nga. Hindi na kailangan ng eksaktong mga ganyan. O nga pala, bago tayo mag-goodbye, ano mo muna, paano ka ba nila susundan? Your Instagram, Facebook, Yes, and please! Twitter? Masusundan niyo ako sa Instagram, at Mikael Daes, same yun sa Twitter. And on Facebook, you can find me, ano ba yung Facebook page ko doon? Mikael Daes 888, I think. So, basta you'll find me there on Twitter and Facebook and IG. Pero favorite ko yung IG, makita niyo yung mga biyahe ko doon, yung mga kinakain ko. So, kung gusto niyo magutom, then tingnan niyo lang yung Instagram ko. Ang daming mga pagkain doon. So, there. And please, buy the February issue of Men's Health. Okay? And tweet me, Instagram me kung nakuha niyo na. And I will say hi back. There you have it. Okay, Mikael Daes. thanks, guys. Thank you. Tama to. May ginamitan. 1 plus 1. Kinausap ko 3. si Cal Clator. Okay. For our first Mahilig siya math ganyan, no? May challenge. bawon siyang mga ganyan lagi, no? Oo.